na-recover na rocket debris sa Palawan at ang assistance ng PCG sa mga apektado ng Bagyong Henry. Ating pag-uusapan kasama si Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, Sir Joshua, Attorney Nicolette, magandang hapon po at sa po nakikinig sa inyong programa. Commodore, ayon po sa ulat, isang pinaghihinalaang debris mula sa rocket launch ng China ang natagpuan sa baybayin ng Bisukay Island sa Cuyo, Palawan. Ano po ang kasalukuyang assessment ng PCG sa naturang bagay at ano po yung mga unang hakbang na ginawa tungkol dito? Well, tama po kayo, Sir Joshua. No? Sa kasalukuyan po, ay iniimbestigahan na rin po ng Philippine Coast Guard itong isang hindi matukoy na debris. So, posibleng ito po ay rocket debris na natagpuan po ng ating mga personnel sa area po ng Cuyo, Palawan kahapon po yan. So, ang naging initiative naman po natin, once we receive the information, ay napadala rin po tayo kaagad ng ating mga tauhan. Ni-recover po natin itong debris na ito at sinecure po rin po natin. No? At again, based po sa initial assessment po natin, itong debris ay may tinatayang sukat na 12 feet ang haba at 10 feet po ang lapad. Although gayon pa man, patuloy pa rin po ang ating sinasagawang verification at coordination na rin sa ibang otoridad at wala pa naman po tayong opisyal na konklusyon hingga sa pinagmulan po neto. Nagsagawa na rin po ang Philippine Coast Guard ng ating search operation sa ating mga karatig na katubigan upang matukoy din po kung meron pa ba itong kaugnayan, itong debris sa mga impormasyon na ating po natatanggap. At again, ito po ay makakatulong sa isinasagawa po rin nating investigation. So ang reminder lang po ng pamunuan po ng Philippine Coast Guard ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan, particularly itong ating mga mangingisda at residente po na itong komunidad. At wag po muna nating hahawakan o wag po tayong lalapit dahil posible po ito may mga chemical o may mga residue pa po. At again, kung meron po silang makikita na ganito mga debris, ay i-report po kaagad sa pamunuan po ng Philippine Coast Guard. Ano po ba ang proseso ng pagsusuri at ano-anong ahensya po ang kasama sa pag-verify ng mga naturang debris? Attorney Nicolette, usually ang ginagawa po natin, once we recover etong debris, nilalagay po natin sa kustodiya po ng Philippine Coast Guard. We have this Maritime Security Law Enforcement Group. Meron po itong kakayahan din na mag-check ng mga posibleng mga materials o mga toxins na nandito. But usually, Ma'am Nicolette, we also coordinated with the Philippine Space Agency kasi we also received some advice naman po kung may mga rocket launch and saan po yung possible na drop zone dito. And usually naman po, pag may mga tayong information, we always inform itong communities po natin, itong coastal communities. We issue notice to mariners. But as we recovered na po itong debris, usually we are in close coordination po with the Philippine Space Agency. Okay. Commodore, sa mga ganitong insidente, sa usapin ng maritime incidents, medyo malaki po yung nakikita natin pictures, medyo malaki yung debris na nakita. Gaano po kapanganib ito pagdating sa mga mangingisda at maging sa mga residente na malapit sa karagatan? Well, unang-una, Sir Joshua, mapanganib po ito. Again, yung mga materials o residue ng chemical na maaaring magdulot po sa panganib sa mga kalusugan po ng hahawak, o didikit po dito sa mga nakukuha po nating debris. Kaya ang atin po talagang paalala dyan, Sir Joshua, ay huwag pong hahawakan. At pagdating naman po sa recovery o yung pag-secure po, we have this authorized unit po na trained naman po sa pag-handle ng mga ganitong situation. Ma'am, Commodore, follow-up lang po. Doon sa nakita natin debris, may mga nakita ba tayong Chinese characters bilang indication kung saan ito galing? Sir Joshua, wala po tayong nakita unlike yung recovery natin last time sa Batangas, pero eto, wala po tayo nakikita na anumang markings po. Commodore, kung mapatunayan po na ang debris ay bahagi ng rocket launch mula China, ano po ba ang susunod na hakbang ng pamahalaan sa paghawak nito at pakikipag-ugnayan po sa mga concerned parties? Usually, Attorney Nicolette, we always inform po itong Philippine Space Agency kasi sila po talaga yung in authority to handle this situation. Pero sa part po ng Philippine Coast Guard, ang atin naman po talagang objective is to always ensure the safety ng ating community. So andun po kami sa pagpapaalala, pagbibigay po ng mga notice to mariners sa lahat po ng mga barko na maglalayag na
sa posibleng drop zone nitong mga debris na ito. And again, yung ating information dissemination po sa mga mangingisda na kung meron po sila nakikita na lumulutang ng mga suspected na mga materials, ay i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard. So usually po, we are in partnered with the Philippine Space Agency. Okay, Commodore, sa pananalasa naman po ng Bagyong Henry, ano po ang naging pangunahing response ng Philippine Coast Guard para po matulungan ang mga residente o lugar na naapektuhan? Sir Joshua, itong Bagyong Henry, although walang ganong kalaking naging impact, no, nakita lang po natin dito dahil itong lakas ng alon at hindi ganda ng panahon ay nagdulot rin po ng malalakas na alon sa ibang area. So actually, sa may Infanta, Quezon kahapon, meron tayong nakita na isang half-submerged na motorbangka. So fortunately, wala naman po itong sakay at ito na rin naman po ito sa pinakamalapit na shoreline. Pero nakita lang po itong reason is ito nga, yung malakas na alon at lakas po ng hangin. At good thing din po, Sir Joshua, wala rin tayo nakita na anumang oil leak or oil spill dito sa area na ito. Pero as we speak, Sir Joshua, meron pa rin po tayong mga trips na na-cancel o temporary suspended. Ito po yung mga barko or mga watercrafts with 35 gross tonnage below. Sa area po ito ng Western Palawan, sa may Rizal, Quezon. Sa may North Central Palawan naman po ay sa Rojas, Araceli, Dumaran, Buwayan Island. At sa may Northern Palawan ay Taytay at saka El Nido. So although nakalabas naman po itong Bagyong Henry sa ating Philippine Area of Responsibility, nabanggitin po na itong habagat ay magdadala na rin po talaga ng pag-ulan at again, yung lakas po ng alon sa iba't ibang area po ng kanluran. Paano po naman nakipag-ugnayan ang Philippine Coast Guard sa mga LGU, sa OCD at iba pang mga disaster response agencies upang mas mapabilis ang pagtugon sa mga pangangailangan po ng mga biktima ng bagyo? Yes, Attorney Nicolette, pagdating naman po sa ganitong usapin naman po, before pa pumasok itong bagyo, no, kung meron man tayong minomonitor, even yung mga low pressure area po, naka-establish na rin po ang ating coordination with the LGU and yung DRRM po natin. Naglalagay na rin po tayo ng tao dyan, no, para to monitor again kung kakailanganin po yung response ay could readily provide. At the same time, sinasabayan din po natin yan ng pag-iikot sa mga coastal residences po natin at particularly yung mga posibleng dadaanan po ng bagyo. So pinapaalalahanan po natin yung mga mangingisda dyan sa mga area na yan na kung po pwede ay huwag po muna maglalayag. At kung hindi naman po directly affected itong mga kababayan po natin, again, yung posibleng impact po dahil itong habagat season na rin po tayo ngayon, we advise them po na palagi rin po talaga magpaalam sa mga coastal barangays. At least kung meron man pong mga insidente or mga sitwasyon na kailangan po ng responde, ay madali po tayo makakatugon. At pinapaigting din po natin yung pagkakandak ng ating pre-departure inspection sa lahat po ng pantalan at lahat po ng barko. At kasama naman po sa mandato po ng Philippine Coast Guard pagdating sa mga ganitong panahon na meron pong papasok na bagyo, ay yung monitoring po natin sa ating mga ports po to ensure na wala po maglalayag, lalo na po kung nakataas na po ang signal number 1. Okay, Commodore, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Yes, ang atin lang po mensahe, lalo na po ngayon, pumasok na rin po yung habagat season po natin, lalo na po sa mga gagamit po ng mga watercrafts, no, even yung mga maliliit po na mga sasakyang pandagat, ay palagi po talaga tayo makikinig sa mga weather updates po ng Pag-asa at palagi rin po tayong, meron po kami, Sir Joshua's social media platform po namin, we usually provide updates, 24/7 po yan, no, so pwede po sila mag-check doon ng mga status po ng mga pantalan or pwede po sila magtanong sa amin kung ano po ang status ng mga pantalan. And we also advise them po to please follow po yung ating po mga instruction, particularly yung pagsusuot po ng mga life jackets every time nagagamit po sila ng ating mga sasakyang pandagat. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Commodore Noemi Cayabyab.